Dominant Protector. Credit to the author. 2081-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo, pag-aaralan ko ang mga item at panuntunan ng kompetisyon pagkatapos ng hapunan at tingnan kung alin ang maaari kong salihan. Sabi ni Terence sabay tango. Salamat sa problema, Mr. Linford. Sabi ni Theodore. Pagkatapos kumain, hindi na nagtagal si Terence kay Theodore. Sa halip, hinayaan niyang dalhin siya ni Jepoy sa isang pahingahan upang pag-aralan ang mga patakaran ng Hidden House Summit. Boss, nasiyahan ka ba sa kapaligiran dito? Dinala ni Jepoy si Terence sa guest room at nagtanong ng mabuti. Hehe, hindi ako ganoon kapartikular sa tirahan ko. Ang ganda na ng lugar na ito. As far as Terence was concerned, this is even better than the villa he lived in. This must be the guest room that the Hidden House han used for the high-class guests. At saka, hindi mo na kailangang mag-ingat sa harap ko. Since you're my little brother, you should be more easygoing. Ipapakilala kita sa iba ko pang maliliit na kapatid sa hinaharap. Sige, boss. Bagamat tumango si Jepoy bilang pagsang-ayon, natakot siya na baka hindi siya makabitaw sandali. Sige, pag-usapan muna natin ang mga kaganapan ng Hidden House Summit. Tanong ni Terence. Oo, boss. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kompetisyon ngayon. Habang nagsasalita si Jepoy, kumuha siya ng isang piraso ng impormasyon at sinabing, ito ang mga patakaran at regulasyon mula sa mga nakatatandang pamilya ng Hidden House Summit. Ang pamilya ng matanda. Malamig na sabi ni Terence, mag-isip ka ng isang bagay na kapakipakinabang sa kanila. Masasabi mo yan, pero hindi sila nang ahas na lumayo. Kaya lang, masyadong mahina ang tagumpay natin. Wala sa mga napili nilang event ang may absolute advantage. Sabi ni Jepoy na may mapait na ngiti. Tumango si Terence. Ang sinabi ni Jepoy ay may katuturan, ngunit ang problema ay ang nakatagumpay na si Han ay talagang walang gaanong kapangyarihan upang makipagkompetensya sa ibang mga nakatagumpay. Kahit na sila ay na-target, kailangan nilang magkaroon ng isang bagay na mahusay sila kung hindi sila mahina. Tiyak na magkakaroon ng karera, at binanggit din ito ng briefing ng Hidden House Summit. Nakumpirma na ang sasakyan ito ang Volkswagen Jetta na narinig natin noon. Sabi ni Jepoy. Okay, kahit anong kotse ay pareho. Hanggat pareho tayong nagmamaneho ng parehong uri ng kotse, sigurado akong mananalo ako, mahinang sabi ni Terence. Ang galing. Nang marinig ang pangako ni Terence, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jepoy. Si Terence ay hindi nagbigay sa kanya ng tiyak na pangako noon, kaya hindi sigurado si Jepoy kung si Terence ay mananalo o hindi. Ngayong sinabi ni Terence na maaari siyang manalo sa isang tiyak na tono, nangangahulugan ito na siguradong mananalo siya. Paano ang iba? Tanong ni Terence. Mayroon ding martial arts competition, individual endurance competition, individual resistance competition, hidden weapon evasion competition, individual challenge ring competition, duo cooperation challenge ring competition, pill production competition, poison identification competition, at iba pa. Ngunit ang mga detalye ng kompetisyon ay hindi pa lumalabas. Sa ngayon, ang mga pangalan lang ang alam namin. Tumango si Terence. Ang mga patakaran ay hindi pa lumabas, ngunit maaari niyang karaniwang sabihin kung tungkol saan ang kompetisyon mula sa mga salita. Ang mga nakatagong bahay na ito ay hindi sinasadyang i-target ang Hidden House Han, ngunit ang Hidden House Han ay talagang hindi sapat. Kung hindi dahil sa partisipasyon niya, natalo sila sa buong laban. Kailangan ko bang tumaya kung hindi ako lalahok sa mga kompetisyon na ito? Tanong ni Terence. Siyempre kailangan kong tumaya. Ito ang mga patakaran ng kompetisyon, sabi ni Jepoy. Kahit na sumuko ka, kailangan mo pa ring tumaya. Parang talagang pinupuntirya ka nila. Pag-aaralan ko ang mga detalye bago ang kompetisyon, sabi ni Terence, mag-sign up para sa ilan pa kung maaari. Gayunpaman, parang may pagkakataon tayong manalo sa 1v1. Hindi nagbigay ng anumang pangako si Terence maaaring manalo siya sa iba pang mga laban, ngunit hindi siya sigurado kung saan siya magkakaroon ng kalamangan bago lumabas ang mga detalye.
Maaari niyang subukan ang 1v1 na ito, bagaman kung walang anumang malakas na kalaban, dapat siyang manalo. Ang galing! Ang galing ng boss! Hinampis ni Jepoy ang kanyang hita at tuwang-tuwa na sumigaw, sa ganoong paraan, mayroon tayong dalawang pagkakataong manalo, at hindi na tayo magdusa ng labis na pagkatalo sa summit. At least, sa hinaharap, kapag ang iba ay nagplano laban sa aming nakatagong pamilya ng Han, kailangan nilang isipin kung ito ay isang walang pasasalamat na pagsisikap. Tama si Jepoy. Kung ang kompetisyon sa pagkakataong ito ay partikular na para sa Hidden House Han, kung gayon ang bawat nakatagong bahay ay pipili ng isang kaganapan na mayroon silang kalamangan. Ngunit kung hahayaan nilang manalo ang Hidden House Han ng dalawang magkasunod na round, nangangahulugan ito na dalawang nakatagong bahay ang matatalo. Pagkatapos, sa susunod na magplano sila laban sa Hidden House Han, ang dalawang ito ay tiyak na hindi na magiging kasing aktibo. Kapag dumating ang oras na iyon, maaaring hindi sila sumali. Noon, hindi mo ba gustong manalo ng championship para sa arena ng grupo kasama ang iyong duo? Nakangiting tanong ni Terence. Oo, ngunit ang lakas ko. Inisip ni Jepoy ang kanyang sariling lakas at agad na umiling. Isang araw na lang ang natitira ang Hidden House Summit ay kinabukasan. Gaano man ako kahirap magtrabaho, hindi ako makakapantay ng boss. Pumunta ka at kunin ang maliit na chi gathering pill na iyon. Sabi ni Terence. Oh, ngayon. Narinig ni Jepoy ang tanong ni Terence at natigilan. Oo, ngayon na. Sabi ni Terence sabay tango. Ito, sige. Bagamat medyo nagdududa si Jepoy kung bakit hihilingin sa kanya ni Terence na dalhin ang chi gathering pill ngayon, tumayo pa rin siya at lumabas ng silid. Hindi nagtagal, nakita ni Jepoy ang figure ni Theodore. Xiao Natoy. Ano sa tingin mo? Mabilis na lumapit si Theodore sa kanya. Ilang paligsahan ang sinangayunan ni G. Linford nalalahok. May pag-asa pa bang manalo? Lolo, pumayag si boss na lumahok sa dalawang kaganapan, ang karera at ang single man ring. Sinabi ng racing boss na tiwala siyang manalo, at may pag-asa din na manalo siya sa single player ring, sabi ni Jepoy. Mabuti, ang galing. Lampas na ito sa aming inaasahan. Kapag nanalo kami sa dalawang kompetisyon, magiging dehado ang dalawang tagumpay na nagbabalak laban sa atin. Kung hindi nila mahahati ng pantay ang pagnanakaw, tingnan natin kung may puso pa silang harapin tayo. Masayang sabi ni Theodore. Oo, tama iyan. At kasama ang boss, mas magiging maingat sila sa atin sa hinaharap, sabi ni Jepoy. Hindi masama. Tumango si Theodore. Naalala niyang tanungin si Jepoy, anong ginagawa mo dito sa labas? Hindi ka ba gugugol ng mas maraming oras kay Mr. Linford at bubuo ng isang relasyon sa kanya? Lolo, hiniling ako ni boss na lumabas at kunin ang maliit na chi gathering pill. Hahanapin na lang sana kita. Sabi ni Jepoy. 2082. Isang maliit na chi gathering pill. Ano ang kailangan mo ng mas mababang chi gathering pill sa oras na ito? Bahagyang nagulat si Theodore. Hindi ko alam, pero dapat may sariling dahilan si boss. Sabi ni Jepoy. Sige, sumama ka sa akin. Dalhan mo ako ng mga materyales para sa chi gathering pill, sabi ni Han Tian. Ibibigay ko sila kay Mr. Linford. Tumango si Jepoy at sinundan si Theodore sa nakatagong treasure vault ng pamilyahan. Ang nakatagong treasure vault ng pamilyahan ay matatagpuan sa pinakalihim na lugar sa Han Manor. Ang mga hakbang sa seguridad nito ay hindi mas mababa sa vault ng isang malaking bangko. Bukod sa password at susi, mabubuksan lamang ito gamit ang fingerprint ni Theodore. Matapos makapasok sa treasure vault, hindi nagtagal si Theodore. Inilabas niya ang mga materyales para sa paggawa ng chi gathering elixir at isang maliit na chi gathering elixir. Ibinigay niya ang mga ito kay Jepoy at sinabing, nandito na ang lahat, maaari kang pumunta at ibigay ito kay Mr. Linford. Hindi ako pupunta, nandito ako para ayusin ang ilan sa mga kayamanan para sa pagtaya sa Hidden House Summit. Oo, Lolo. Tumango si Jepoy, maingat na hawak ang isang selyadong bag at isang pillbox sa kanyang mga kamay habang naglalakad siya papunta sa kwarto ni Terence. Pagkatapos bumalik sa silid ni Terence, inilagay ni Jepoy ang dalawang bagay sa kanyang mga kamay sa mesa sa harap ni Terence. Bumalik ka. Ano ito?
Nakita ni Terence na talagang nagdala si Jepoy ng dalawang bagay at nagtanong. Ito ang material para sa chi gathering pill. Itinuro ni Jepoy ang selyadong bag pagkatapos ay itinuro ang elixir box at sinabing, nasa loob ang maliit na chi gathering pill. Oh! Nakuha mo na rin ang mga sangkap para sa chi gathering pill. Tumango si Terence. Oo, dahil nangako ako kay boss, natural na kailangan kong dalhin ito. Sabi ni Jepoy. Sige. Binuksan ni Terence ang bag para tingnan ito ang mga sangkap para sa chi gathering pill. Si Terence ang may recipe para sa chi gathering pill, kaya natural niyang naaalala ang mga bagay dito. Ang mga materyales na ito ay malamang na sapat upang makagawa ng mga 5 chi gathering pill. Hindi tumayo si Terence sa seremonya at itinago ito. Hindi man lang niya sinuri ang maliit na chi gathering pill, ngunit itinuro si Jepoy at sinabing, halika maupo ka rito. Oo. Hindi alam ni Jepoy kung ano ang gustong gawin ni Terence, ngunit umupo pa rin siya sa tabi ng sofa ni Terence nang may paggalang. Huwag mong sasabihin kahit kanino kung ano ang gagawin ko mamaya, pati na ang lolo mo. Sabi niya. Kaya mo ba iyon? Tanong ni Terence. Oo, kaya ko. Walang pag-aalinlangan na tumango si Jepoy. Naramdaman niya na ang kahilingan ni Terence para sa maliit na chi gathering pill ay hindi kasing simple ng tila. Baka may hindi niya alam. Marahil ay maaaring pasiglahin ni Terence ang epekto ng maliit na chi gathering pill at hayaan siyang direktang pumasok sa maagang yugto ng Mystic class mula sa gitnang yugto ng Golden class. Hindi, Mystic early phase? Medyo sayang ang pill na ito. Pwede ba itong Mystic late phase? Sige, ibigay mo sa akin ang iyong mga kamay at simulan mong i-circulate ang iyong cultivation technique. Sabi ni Terence. Oh! Buong operasyon. Ngayon. Bahagyang natigilan si Jepoy. Oo. Magsisimula ka kapag sinabi ko, sabi ni Terence. Oh. Okay. Kahit na lalong naguluhan si Jepoy, tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon. Hinawakan ni Terence ang mga kamay ni Jepoy at dinama ang kanyang palso. Sinimulan niyang i-circulate ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, maaari na tayong magsimula ngayon. Nang bumaba ang boses ni Terence, sinimulan ni Jepoy na paandarin ang kanyang panloob na sining. Sa isang iglap, isang purong chi ang inilipat mula sa tagiliran ni Terence sa pamamagitan ng braso ni Jepoy na meridian, na nagpagulat at nabigla kay Jepoy. Gayunpaman, kahit na nabigla si Jepoy, hindi siya tumigil. Sinunod niya ang mga tagubilin ni Terence at buong lakas na pinaandar ang kanyang practitioner's arts. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Jepoy ang napakaraming tunay na enerhiya na bumubuho sa kanyang katawan. Para bang ang totoong enerhiyang ito ay ginawa para sa kanya. Hanggat ginamit niya ang kanyang mental cultivation method para masipsip ito sa kanyang katawan, tataas ang kanyang lakas sa bilis na mararamdaman niya. Bagamat hindi alam ni Jepoy kung paano ito ginawa ni Terence, alam niya na tiyak na binigyan siya ni Terence ng ilang mga benepisyo. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay higit na marahas kaysa sa unang yugto. Si Jepoy ay isang Golden Class Mid-Phase Master, ngunit mabilis na napataas ni Terence ang kanyang lakas. Golden Class Mid-Phase Peak, Golden Class Late Phase, Golden Class Late Phase Peak. Golden Class Late Phase Peak direktang sisingilan sa Mystic Class. Ito ang pangalawang beses na nag-level up si Terence ng Golden Class Master sa Mystic nang walang anumang hadlang o hadlang. Ganito rin si Jenny noon, at ganoon din si Jepoy. May koneksyon ba sila? Kung may koneksyon sa pagitan ng dalawa, ito ay pareho silang pareho ng apelyido, ngunit mas gusto ni Terence na maniwala na ito ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Kapag tinutulungan ang mga tao na mag-level up sa unang yugto ng pamamaraan ng paglilinang, hindi ito kasing refresh ng ikalawang yugto, ito man ay ang bilis o ang antas na hadlang. Naisip ni Terence na ang sining ng practitioner ni Jenny ay walang antas na hadlang noon, ngunit parang hindi iyon ang nangyari. Kaya lang walang antas na hadlang para sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Nagulat si Jepoy nang maramdaman ang pagtaas ng lakas niya, mula sa Golden Class hanggang sa Mystic Early Phase, at hindi lang iyon. Pagkarating sa Mystic, tumataas pa. Ito kaya ang maalamat na lakas na nagbibigay. Gayunpaman, hindi nang ahas si Jepoy na magtanong.
Inisip lang niya ito sa kanyang puso, ngunit ang kanyang buong katawan ay nakatuon pa rin sa paglinang at pagsipsip ng dalisay na enerhiya na ipinasa sa kanya ni Terence. Mystic Late Phase, Mystic Late Phase Peak. Mystic Late Phase Full Phase, isang hakbang na lang siya mula sa Earth Class, at sa sandaling iyon, biglang huminto ang daloy ng chi ni Terence. Sige, tama na, inumin mo itong maliit na chi gathering pill, at ikaw ay magiging isang Earth Class Early Phase. Itinuro ni Terence ang maliit na chi gathering pill sa mesa at sinabi. Medyo nainggit siya sa swerte ni Jepoy. Ang sariling tagumpay ni Terence ay napakahirap, ngunit ang pagtulong sa iba na makalusot ay isang piraso ng cake. Sige. Si Jepoy ay mayroong 1,000 katanungan sa kanyang puso, ngunit sinabi sa kanya ni Terence na inumin ang tableta ngayon, kaya't ininom niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, isang purong enerhiya ang nagsimulang kumalat sa kanyang tiyan. Hindi ito ang unang pagkakataon na uminom ng tableta si Jepoy. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang i-circulate ang kanyang panloob na enerhiya, sinusubukan ang kanyang makakaya upang matuno ang dalisay na enerhiya na ito. Hindi siya inistorbo ni Terence, nakaupo sa gilid para protektahan siya. Bagamat maaaring subukan ni Terence na i-compress ang enerhiya upang matulungan ang Jepoy na mag-level up, ang sining ni Terence sa ikalawang yugto ng Dragon Mastery ay hindi pa kumpleto, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Dahil mayroon siyang maliit na chi gathering pill, maaari niya itong ibigay ng direkta sa kanya. 2083. Bukod pa rito, epektibo lang ang pill na ito kapag ang isa ay nasa peak ng late stage ng Mystic Class at malapit nang makapasok sa Earth Class. Kapag naabot na ng isa ang Earth Class, hindi na magiging ganoon kalaki ang epekto, at ang pagtaas ng lakas ay magiging napakalimitado, kaya mas mabuting hayaan ng Jepoy na kunin ito ngayon. Ang epekto ng Chi Gathering Pill ay hindi kasing lakas ng Chi Gathering Pill, ngunit naranasan na ito ni Terence nang makalusot siya mula sa Mystic Late Phase Peak hanggang sa Earth Class. Ang ganoong uri ng pagdurusa ay masakit kahit para sa mga practitioner, at ang Jepoy ay hindi mas mahusay. Gayunpaman, naniniwala si Terence na ang kahirapan na ito ay dapat nawala sa Jepoy. Kung hindi niya kayang tiisin ang kaunting sakit na ito, hindi siya magiging mabuting tao. Sa oras na nawala ang chi sa paligid ng katawan ni Jepoy, alam ni Terence na natapos na ni Jepoy ang kanyang tagumpay at opisyal na siyang naging Earth Class Early Phase Master, na tumuntong sa hanay ng mga practitioner. Gaya ng inaasahan, binuksan ni Jepoy ang kanyang mga mata. Nagulat siya at tuwang-tuwa. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at hindi makapaniwalang sinabi, Boss, Earth Class Early Phase ako ngayon. Siyempre, maagang yugto ng Earth Class, mahinahong tumango si Terence. This is simply too magical. Jepoy still felt like she was dreaming. Boss, ito ba ang maalamat na lakas na ibinibigay? Maiintindihan mo ito sa ganoong paraan. Ngunit tandaan, huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito. Sabi ni Terence. Alam ko ang mga kalamangan at kahinaan. Mabilis na tumango si Jepoy at sinabing, kahit magtanong si Lolo, wala akong sasabihin. Sa katunayan, nang makalusot si Jepoy, nakakalap siya ng malaking halaga ng langit at lupang espiritual na chi sa paligid ng kanyang katawan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paglabag sa mga limitasyon at pagtuturo ni Terence. Noong nagtuturo si Terence, gagamitin niya ang Heaven and Earth Spiritual Chi maliban na lang kung gumamit siya ng uri ng Compressed Chi para tulungan ang mga tao na makalusot, pero hindi niya gagamitin ang Heaven and Earth Spiritual Chi kapag tinulungan niya ang mga tao na makalusot. Ang paggalaw ni Jepoy ng espiritual na chi ng langit at lupa ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga nakatagong practitioner ng pamilyang Han, lalo na ang matandang si Theodore. Gayunpaman, makatuwirang sinabihan ni Theodore ang mga miyembro ng pamilya na huwag pumunta at magtanong o abalahin sila. Kung si Terence o Jepoy ang nakalusot, ito ay kapaki-pakinabang sa Hidden House Han. Bakit kailangan nilang magtanong? Hanggat hindi ka nagsasalita ng walang kaparerekon, magkakaroon ka ng sarili mong benepisyo sa hinaharap. Earth Class Late Phase Peak at Sky Class, hindi imposible iyon. Ito ang pakinabang ng pagiging tagasunod ko. Mahinang sabi ni Terence. Oo, boss. Ang mga mata ni Jepoy ay napuno ng nagninangas na liwanag. Earth Class Late Phase Peak. O kahit na ranggo sa langit.
Ito ay dating isang kaharian na pinangarap lamang ng Jepoy na maabot. Ngayon, hindi na ito napakalayo. Ang Chi Gathering Pill ay ang tanging pill na available para sa Earth class at mas mataas, ngunit kahit ako ay hindi makakarating ngayon, lalo na sa iyong pamilya, at ang iyong talento ay hindi ganoon kahusay, mahinang sabi ni Terence, walang saysay ang pagsasanay sa iyong sarili. Malamang na hindi ka uunlad, kaya kung may oras ka, dapat mong gastusin ito sa martial arts. Kapag naabot ko ang isang mas mataas na kaharian, tutulungan kitang madagdagan muli ang iyong lakas. Hindi direktang ipinaliwanag ni Terence na hindi niya maabsorb ang chi mula sa langit at lupa mag-isa pagkatapos niyang mag-level up, ngunit mula sa katotohanan na ang Chi Gathering Pill ay epektibo pa rin sa Jepoy, makikita na ang enerhiya mula sa pill ay napakabisa pa rin para sa level up na practitioner ni Terence. Si Terence mismo ay isang halimbawa. Oo. Naniwala si Jepoy sa lahat ng sinabi ni Terence, at hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Terence. Kung talented siya, hindi lang siya magiging mid-phase golden class. Kaya ang mga salita ni Terence ay napakahalagang payo. Kung gusto niyang mag-aral siya ng martial arts, mag-aaral siya ng martial arts. Kung tungkol sa pagsasanay at pagpapalakas ng kanyang lakas, ipaubayan niya ito kay Terence. Ngunit medyo nagulat si Jepoy. Kahit na makapaglipat ng lakas si Terence, saan nagmula ang dalisay na chi ni Terence? Bakit parang hindi man lang naapektuhan si Terence? O siya ba ay nasa mataas na espiritu, nang walang kaunting pagkawala ng tunay na chi? Bukas, pag-aaralan mo ang iyong martial arts techniques. Kapag nagsimula na ang labanan ng dalawang tao, ikaw at ako ay sabay na aakyat sa entablado. Kailangan mo lang protektahan ang iyong sarili, ipaubaya sa akin ang mga kalaban. Sabi ni Terence. Sige boss, hindi kita bibitawan. Si Jepoy ay parehong nagulat at masaya, at mabilis na tumugon. Kung ang Hidden House Han ay nanalo ng isa pang laban, mas magagawa nilang takutin ang iba pang mga nakatagong marangal na bahay, na magiging dahilan upang mahulog sila ng bato sa sarili nilang mga paa. Kung gayon, aling tagong bahay sa tingin mo ang mas malakas sa Toronto Arena? Tanong ni Terence. Hulaan ko na ang laban na ito ay idinisenyo para sa Hidden House Zoang. Narinig ko na ang dalawang nakatagong bahay na magkapatid na Zoang ay nagsasanay ng husto pagkatapos bumalik mula sa pagsusulit sa Ice Palace, sabi ni Jepoy. Uminom din sila ng ilang elixir, at ang kanilang lakas ay tumaas sa Earth Class Mid-Phase at Mid-Phase Peak. Ang kanilang mga kasanayan ay komplementaryo din, kaya ang kanilang tsansa na manalo ay dapat na napakataas. Oh! Zoang now daw, Zoang natoy. Natural, alam ni Terence ang tungkol sa Hidden House na si Zoang ang dalawang ito ay sumisip-sip hanggang natoy sa lahat ng oras sa pagsusulit sa Ice Palace, ngunit pagkatapos siyang pilayin ni Terence, lumuhad sila at tinawag siyang Masterling. Natural, may impresyon siya sa dalawang piraso ng basurang ito. Tama. Boss, narinig mo na rin ba sila? Tumango si Jepoy at nagtanong. Narinig ko na ang tungkol sa kanila, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanilang lakas ay sumulong ng paunti-unti at tataas ng labis. Napabuntong hininga si Terence. Wala sila noong una, ngunit narinig ko na ang nakatagong bahay na si Zoang ay bumili ng dalawang maliit na Chi Gathering Pill mula sa nakatagong bahay na Tang sa mataas na presyo. Kasabay ng katotohanan na ang dalawang magkapatid na ito ay nakakonsumo ng maraming espiritual na damo, ang kanilang lakas ay tumaas ng mabilis. Ipinaliwanag ni Jepoy. Nakatagong Tang family. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na pamilyar ang pangalan. Narinig na niya ito sa kung saan, pero parang hindi sila nag-cross ang landas. Tama, tagong aristokratikong pamilya din ito. Nabalitaan ko na ang kanilang ninuno ay isang alagad ng sekta ng Tang, isang matanda at sikat na sekta ng martial arts. Magaling sila sa mga nakatagong armas at paglason. Natatakot ako na ang alagad ng nakatagong Tang family ay manalo sa nakatagong sandata sa panahong ito na umiiwas sa kompetisyon. Nagtataka ako kung ano ang ginawa ng Hidden House Zoang para ibenta sa kanila ang Hidden House Tang ng dalawang mas mababang Chi Gathering Pills. Medyo nagulat si Terence. Ang maliit na Chi Gathering Pill na ito ay dapat na isang napakahalagang pill. Nabalitaan ko na ang Hidden House na kayo at ang Hidden House na si Tang ay napakalapit, at sila ay mga in-laws.
Sa pagkakataong ito, ang hidden house na si Zhuang ay nakabili ng mas mababang chi gathering pill, kaya natatakot ako na ang iba pang mga nakatagong bahay ay magkakaroon din ng ilang mga benepisyo. Ayon sa aking pagsusuri, ang hidden house na ikaw at ang hidden house na si Tang ay parehong mga alchemist at lason. Natatakot ako na sila ay matukoy ng lason. Sinabi ni Jepoy, marahil, isa sa kanila ang manggenguna habang ang isa ay lihim na manggenguna. At ang halaga na kailangan kong bayaran ay isang gamot sa espiritu tulad ng maliit na chi gathering pill. 2084. Kailangang sabihin na si Jepoy ay isang napakatalino na tao. Ang hula niya ay medyo malapit sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, ang plano ng mga nakatagong bahay laban sa Hidden House Han ay talagang magkasanib na tagumpay ng Hidden House Yo at Hidden House na si Tang. Ang presyo na kanilang binayaran ay ilang mga table tas sa bawat isa sa iba pang mga bahay. Kilalanin ang lason. Bagamat ito ay medyo mahirap, nag-aatubili akong inumin ito. Maliit na chi gathering pill, malamig na tumawa si Terence, hayaan silang magbayad ng walang bayad. Ha! No way? Boss? Magaling ka din palason. Gulat na sabi ni Jepoy. Masanay ako sa detoxification. Actually, may isa pa akong identity, isang doktor, kibet balikat ni Terence. Haha, boss, ang galing mo. All-rounder ka. Tuwang-tuwang sabi ni Jepoy, parang walang hindi mo alam. Ito ay mahusay, ang aming nakatagong bahay ay magiging kahanga-hanga, at ang mga nakatagong bahay na iyon ay maaaring mapunta sa impyerno. Huwag ka nang masyadong masaya, earth class ka na. Bukas. Naku, dapat ngayon, pumili ka ng martial arts skill para sanayin. Dahil nahanap ng tagong bahay mo ang sinaunang guho, dapat may martial arts ka. Sabi ni Terence. Madaling araw na ng sumunod na araw. Pareho silang practitioner, kaya hindi sila napagod. Bagamat walang jade pendant si Jepoy para mag-practice ng space para mapunan muli ang kanyang enerhiya, katatapos lang niyang pumasok kaya sobrang energetic niya. Kung ganoon, alis na tayo. Boss, tamang-tama na para bigyan mo ako ng payo kung anong martial arts skills ang dapat kong matutunan. Hahanapin ko ngayon ang aking lolo at hihilingin sa kanya na dalhin tayo sa treasure vault. Sabi ni Jepoy. Sige. Nagkataon lang na masasaksihan ko ang martial skills na nakolekta mo. Hindi itinago ni Terence ang kanyang layunin. Oo naman, kung may bagay na bagay para sa boss, maaari kang gumawa ng kopya. Walang pakialam si Jepoy na para bang ipapakita niya ito kay Terence. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas ang dalawang tao sa silid patungo sa tirahan ng matandang si Han. Ang araw na ito ay nakatakdang maging isang gabing walang tulog. Bagamat bumalik na ang matanda na si Han sa kanyang silid, hindi siya nakatulog, bagkus ay pumikit at pinagpapantasyahan ang Hidden House's summit. Ang Hidden House Han ay magugulat sa mundo sa isang gawa lang, at pagsisisihan ng lahat ng tumitingin sa Hidden House ang kanilang desisyon. Jepoy, nasa iyo ang pag-asa ng pamilyang Han. Huminga ng malalim si Theodore at bumantong hininga, sana tama ka, hindi tayo pababayaan ni Terence. Dang. Biglang may kumatok sa pinto. Bahagyang natigilan si Theodore. Sino ang bibisita sa ganitong oras? Madaling araw pa lang, so theoretically, dapat walang tao dito. Gayunpaman, hindi nang ahas si Theodore na magantala. Tumayo siya at pumunta sa pintuan, nagtanong, sino ito? Lolo, ako po, Turner po at boss. Sabi ni Jepoy. Nang marinig na bumisita sina Jepoy at Terence, mabilis na binuksan ni Theodore ang pinto at sinabing, Mr. Linford, Turner po, ano ba ang tawag mo sa akin ngayon? Lolo, ano sa tingin mo ang lakas ko ngayon? Si Jepoy ay teenager pa rin, pagkatapos ng lahat, at hindi niya napigilan ang kanyang galit nang makita niya si Theodore. Si Theodore ay hindi si Terence, at wala siyang kakayahang makita ang lakas ng isang tao sa isang tingin. Huminto siya sandali, hindi makita kung ano ang napaka-espesyal ng Jepoy. Jepoy, ano ang lakas mo ngayon? Lolo, tingnan mo. Tumawa si Jepoy at nagsimulang gamitin ang kanyang panloob na lakas. Handa si Theodore sa posibilidad na tumaas ang lakas ni Jepoy kapag nakita niyang pinapagana ni Jepoy ang kanyang panloob na lakas sa sandaling nagkita sila. Pagkatapos ng lahat, ang pag-inom ng isang maliit na chi gathering Y.
Ang mga tabletop ay hindi kasing halaga ng kulay na bakal at ang chi na nagtitipon ng mga materyales ng tableta, ngunit hindi mo mabibili ang mga ito. Ang Sky Elixir Sect, ang Hidden House of the Right, ang mga nakatagong bahay na may mga alchemist, at ang mga sinaunang sekta ay hindi ibebenta sa iyo ang Hidden House of Huntsville. Kahit na ang pinakaordinaryong tableta para sa pagtitipon ng espiritu ay hindi ibebenta sa iyo. Kahit gaano ka pa kayaman, walang kwenta. Sinadya nilang pinipigilan ang pag-unlad ng iyong nakatagong pamilyahan. Ang mga upgrade type na tabletop na ito ay natural na hindi mabibili ng salapi. Ang mga colored steel at chi gathering peel ingredients ay mahalaga, ngunit sa totoo lang, wala silang silbi sa Hidden House Han. Magiging kapahamakan kung malalaman ito ng mga tao, kaya maaari rin nilang ibigay ito kay Terence. Kung ang nakatagong pamilya ng Han ay ginawa para sa sila ay hindi maaaring panatilihin ang anumang mabuti. Oo, sa oras na iyon, hanggat may kakayahan si Turner po na protektahan ang kanyang sarili, lahat ay nakasalalay sa iyo, boss. Tumango si Jepoy at sinabi. 2085. Ang galing. Tama, Turner po, mayroon bang mahalagang bagay na hinahanap mo sa akin? Tuwang-tuwang tumango si Theodore. Lolo, gusto ni boss na pumili ako ng martial technique. Lolo, mangyaring dalhin kami sa silid-aklatan ng treasure vault. Sabi ni Jepoy. Sige, pupunta na kami. Matutulungan ka rin ni Mr. Linford na magpasya kung aling battle technique ang mas angkop para matutunan mo. Tumango si Theodore at sinabi. Walang pakialam si Theodore na hayaan si Terence na makita ang magagandang bagay sa vault. Si Terence ay hindi isang sakam na tao. Maliban sa kulay na bakal, walang ibang hiniling si Terence. Ang tanging hiniling niya ay ang mga sangkap para sa chi gathering peel na inaalok ng Hidden House Han. Natural, interesado si Terence sa nakatagong treasury ni Han, hindi ang mga kayamanan, kundi ang mga manyawal. Ang nakatagong pamilya ng Han ay nakatuklas ng isang sinaunang pagkasira, at maaaring may ilang espesyal na lihim na manual sa loob. Halimbawa, sina Fengnit Ian at Natoy tila ang bawat sinaunang sekta ay makakahanap ng isang napakalakas na manual ng sining o martial arts ng practitioner sa kanilang mga sinaunang guho. Gusto ni Terence na makita kung ang Hidden House Han ay may katulad. Lumapit silang tatlo sa treasure vault. May dalawang pinto dito. Ang isa ay ang lugar upang mag-imbak ng mga kayamanan, at ang isa ay natural na ang Sutra Library. Ang mga orihinal na kopya ng mga pamamaraan ng paglilinang ng puso at mga kasanayan sa militar na natuklasan ng pamilyang Han sa mga sinaunang guho ay nakaimbak dito. Mr. Linford, ito ang treasure vault at iyon ang Sutra Library. Saan tayo unang pupunta? Tanong ni Theodore. Diretso tayo sa Sutras Depository, hindi tayo titingin sa treasure vault. Wala na talagang kailangan si Terence, ngunit inaabangan niya ang scripture hall. Sige. Tumango si Theodore bilang pagsang-ayon. Tila tama ang kanyang hula, si Terence ay hindi isang sakam na tao. Hindi niya kukunin ang mga bagay ng walang katapusan. Kinuha niya ang susi, ipinasa ang password at fingerprint verification, at binuksan ang pinto. Gayunpaman, labis na nadismaya si Terence nang pumasok siya sa scripture room. Ang impresyon ni Terence sa silid-aklatan ay ito ay parang isang tindahan ng libro, na may maraming mga istant ng libro na puno ng lahat ng uri ng sining at kasanayan, pati na rin ang ilang mga materyales sa pagsasanay. Pero ang nakita niya ngayon ay isang stone table na may ilang kahon na magkatabi, wala pang 10 ang kabuuan. Ito ang Sutra Library. Tumingin si Terence sa bahay na nasa harapan niya, walang imak. Mr. Linford, ito ang Sutra Library ng Hidden Han Clan. Ito ay simple at hindi maganda, at kakaunti ang mga lihim na manyawal. Ang aming nakatagong Han Clan ay kulang sa mga mapagkukunan. Napangiti si Theodore. Ang isang sekta ay mayroon lamang mga lihim na manual na ito. Medyo nagulat si Terence. Ang tunay na malalaking sekta ay napakahigpit pagdating sa pagtanggap ng mga alagad. Kung wala kang tamang pangangatawan at kwalipikasyon, hindi ka maaaring pumasok sa isang sinaunang sekta na tulad nito upang linangin. At normal lang sa mga sinaunang sektang ito na magkaroon ng mas kaunting mga pamamaraan sa paglilinang ng puso at mga diskarte sa martial arts.
Paliwanag ni Theodore. Oh. Tumango si Terence, ang Ice Palace ay lahat ay may kaugnayan sa yelo, at ang kanilang martial arts ay malamang na hindi ganoon kaiba. Hindi rin sila basta-basta tumanggap ng sinumang panloob ng mga disipulo, at malamang na pareho ito ng mga sekta bago ang mga sinaunang guho. Ngunit, nalilito si Terence, ang ibang mga nakatagong bahay ay walang masyadong impormasyon sa kanilang pagsasanay. Hindi yun. Umiling si Theodore. Ang mga sining at pamamaraan ng aming nakatagong bahayhan ay pawang mula sa mga sinaunang guho. Ang iba pang mga nakatagong marangal na bahay ay kadalasang nagmumula sa pangangalakal at pagbili. Ang ilan sa mga ito ay kinopya mula sa mga sinaunang sekta at maharlikang bahay na malapit sa kanila. Ang mga nakatagong bahay na ito ay may mas mahabang kasaysayan at pamana kaysa sa aming nakatagong bahayhan. Nakikita ko. Tumango si Terence. Naging mahirap sa inyo, sa iilang arts lang na ito. Talagang nakakapag-practice kayo ng mabuti. Bagamat ito ay dahil sa epekto ng medisina, hindi rin ito mapaghihiwalay sa inyong pagsusumikap. Marahil ay pinagpala tayo ng langit na itago ang kadugo at pangangatawan ng pamilyang Han. Tama lang na linangin natin ang mga diskarte sa paglilinang ng isip sa sinaunang pagkasira na ito. Kung hindi, walang paraan upang mapanatili ang mga kayamanang ito. At saka, kami. Wala kaming anumang mental cultivation mantras. Isa lang. Sa mga librong ito, isa lang sa mga ito ang mental cultivation technique, ang iba ay martial arts techniques. Ang sagot ni Theodore ay lalong nagpahanga kay Terence. Mayroon lamang isang practitioner's arts, at ang mga taong ito ay nakapag-practice pa rin nito. Ipinakita nito kung gaano kaswert ang Hidden House Han. Kung hindi lang ako nagkamali ngayon, ang mental cultivation method ni Turner P.O. ay dapat na wood-type mental cultivation method, tama ba? Sabi ni Terence. Tama, ito ang elemento ng kahoy. Tumango si Theodore. I wonder kung anong martial skill ang nililinang ni Elder Han. Tanong ni Terence. Nahihiya akong sabihin na nililinang ko ang isang napaka-ordinaryong wood-type martial arts technique na tinatawag na wood-cutting technique. Ito ang pinakasimple sa lahat ng martial arts techniques, sabi ni Theodore. Pero kahit ganoon, ang unang dalawang galaw ko lang ay hindi ko magagamit ang natitira. Oh! Terence Blink Theodore ay isang Earth Class mid-phase, ang parehong lakas ng Earth Class man na sumalakay kay Zyrene. Sa teoryang, si Theodore ay dapat na gumamit ng hindi bababa sa 3 galaw, at ang lalaki ay dapat na gumamit ng pang-4. Wala akong gagabay sa akin. Kinailangan kong malaman ito ng mag-isa. Bukod pa rito, hindi ako masyadong talentado, kaya. Sabi ni Theodore, medyo nahihiya. Tumango si Terence, naranasan niya mismo ang pakiramdam na iyon. Kung hindi dahil sa mga kakayahan sa suporta at patnubay ni Tito Fu, hindi siya makakagawa ng malaking pagbabago sa kanyang nagngangalit na apoy na kamao, lalo pa ang pakikipaglaban sa isang taong Earth Class. Hayaan akong makita ang mga diskarte sa martial arts na ito. Lumapit si Terence at pinag-aralan ang pangalan sa kahon. Ito ang heart technique na nililinang natin. Ito ay tinatawag na wood soul technique. Itinuro ni Theodore ang isang kahoy na kahon sa gilid at ipinakilala, simula sa pangalawang kahon na ito, may mga kasanayan sa militar. Ayon sa kapangyarihan ng mga kasanayan sa militar, ang mga ito ay nakaayos mula kaliwa hanggang kanan. Ang pangalawang kahon na ito ang pinakamahina, at ito rin ang kasanayan sa pagputol ng kahoy na nalinang ng matandang ito. Sa puntong ito, napabuntong hininga si Theodore sa kahihiyan. Kung walang patnubay ng isang master, maaari ka nang magsanay ng martial arts. Old Master Han, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Hehe, masyado kang mabait, Mr. Linford. Sa iyong palagay, Mr. Linford, anong martial technique ang dapat gawin ng Jepoy? Tanong ni Theodore. Kukunin ko ang huli. Hindi man lang tiningnan ni Terence ang mga kasanayan mula noon habang itinuro niya ang huling kahon. Sa oras na ito, talagang may napakabaliw na ideya si Terence, at iyon ay ang pagsasanay mismo sa kasanayang ito. 2086.
Si Terence ay may pinakamakapangyarihang pamamaraan na kasama ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang ibig sabihin nito ay maaari siyang matuto ng iba pang mga diskarte maliban sa Wildfire Feast. Magiging kasing talino rin kaya siya ng Wildfire Feast. Inaasahan ito ni Terence kung ito ay isang mahusay na kasanayan, kung gayon ang iba pang mga kasanayan ay dapat na madaling matutunan din. At kung makapagsanay si Terence sa sukdulan, maaari niyang personal na gabayan si Jepoy at makatipid sa kanya ng ilang oras. Siyempre, kung hindi sanayin ni Terence ang kasanayang ito, malamang na hindi rin niya sanayin ang pinakamababang antas ng kasanayan sa pagputol ng kahoy. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kasanayan sa elemento ng kahoy. Dati nang nagsanay si Terence sa isang fire element skill, at bagamat hindi niya alam kung anong uri ng practitioner's arts ang sining ng Dragon Mastery, dahil kaya niyang sanayin ang isang fire element skill, ito ay dapat na isang fire element practitioner's arts. Gayunpaman, maaaring may ilang aksidente. Pagkatapos ng lahat, ang sining ng Dragon Mastery ay kilala bilang isang makapangyarihang mental cultivation technique, at hindi ito masusukat ng common sense. Ito na ang huli. Hindi ito isang martial arts skill. Mapait na ngumiti si Theodore nang makita niyang itinuro ni Terence ang huling kahon. Hindi ito martial technique. Ano iyon? Napakurap si Terence. Ito ay isang librong nauugnay sa propesyon ng panday. Sabi ni Theodore, gayunpaman, narinig ko na ang propesyon ng panday ay isang sinaunang propesyon, at ito ay nawala na. Isang manghuhuwad. Naningkit ang mga mata ni Terence. Ang Hidden House Han ay may napakaraming magagandang bagay, kahit na mga peking libro. Tama. Ito rin ang pinakamahalagang aklat na nakita namin sa sinaunang mga guho, ngunit sa katalinuhan ng matandang ito, hindi ko talaga maintindihan, at wala akong pangangatawan at kakayahan na binanggit sa aklat na ito. Sabi ni Theodore. Pwede ko bang tingnan? Tanong ni Terence na interesado. Siyempre. Kasama si Mr. Linford dito, malaya kang magbasa ng kahit anong manual. Gayunpaman, natatakot ako na ang libro ng panday ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Sinasabi na ang mga magsasaka lamang na naglilinang ng dalawang elemento sa parehong oras ay maaaring subukang pag-aralan ito. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Theodore. Oh! Dahan daw ang binuksan ni Terence ang huling kahon na gawa sa kahoy, at nakita ang isang sinaunang libro. Ang mga salitang, Incomplete Artifact Repair Technique, ang nakasulat dito. Maingat na kinuha ni Terence ang libro at sinimulang baklatin ito. Sa katunayan, sa pasimula ng balumbon, may panimula sa sinaunang aklat na ito. Isa nga itong aklat na may kaugnayan sa mga pamemeki, ngunit hindi ito ginamit ng mga manluloko. Ayon sa panimula na binanggit sa aklat, ang mga palsipikado ay kailangang magtanim ng metal, kahoy, at apoy na mga pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan ng sabay-sabay upang maging isang huwad. Ang propesyon na ipinakilala sa aklat na ito ay hindi pamemeki, ngunit may parehong pinanggalingan bilang palsipikado. Tinatawag itong fixers. Ang isang repairman ay kailangan lamang upang linangin ang parehong metal at wood heart technique sa parehong oras. Ang tinaguriang master ng pagkumpuni, ay hindi nagawang magpeke at magpino ng mga banal na sandata sa kanilang sarili, ngunit maaaring ayusin ang mga nasirang sandata. Halimbawa, ang isang grade 3 medicinal cauldron na nasira sa panahon ng alchemy, isang sinaunang armas na nasira sa panahon ng labanan, at iba pa, ay lahat ay maaaring ayusin gamit ang mga pamamaraan na itinuro sa aklat na ito. Siyempre, tulad ng mga alchemist, ang mga master repairing ng tool ay nahahati din sa una, pangalawa, pangatlo, at kahit na mas mataas na antas. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ang hindi kumpletong scroll ng landas ng pag-aayos ng tool ay tinawag na hindi kumpleto ay nabinanggit lamang nito ang mga paraan ng pag-aayos ng mga nasirang armas mula una hanggang ikatlong antas. Tulad ng para sa mga armas sa itaas ng ikatlong antas, wala itong binanggit. Ito ay malinaw na ito ay hindi na walang ganoong bagay, ngunit ang aklat na ito ay walang anumang mga tala. Ang parehong bagay sa mga alchemist ay ang pag-aayos ng mga armas ay nangangailangan din ng malaking halaga ng tunay na chi at pisikal na lakas. Bukod dito, ang paglilinang ng dalawang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan sa parehong oras ay isang napakahirap na bagay para sa mga magsasaka.
Huwag na nating pag-usapan kung matagumpay ba nilang linangin ito o hindi. Kahit na nagtagumpay sila, maaaring hindi nila makultivate ang parehong mga pamamaraan ng mental cultivation sa isang tiyak na antas. Higit pa rito, kahit na ang isang tao ay nilinang sa isang tiyak na taas, may panganib na sinapian ng dyablo. Sa makatuwid, kahit noong sinaunang panahon, ang posisyon ng isang tool repairing master at isang tool forging master ay lubos na iginagalang. Tanging ang mga mahuhusay na divine arts practitioner na may mga kwalipikasyong henyo ang maaaring kumuha sa posisyong ito. Kung hindi niya mapino ang mga table tasks, kaya ba niyang ayusin ang kanyang kagamitan? Interesado si Terence sa hindi kumpletong manual, ngunit hindi pa siya nakakita ng anumang armas, kahit isang grade 3 medicine cauldron. Mag-aaksaya ba ng oras upang matutunan ito? Ngunit anuman ang mangyari, dahil nakita ito ni Terence at interesado, hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Elder Han, iniisip ko kung makakagawa ako ng kopya. Haha, syempre. Maaari kang gumawa ng kopya, sabi ni Han Tian. Iwan ang kopya. Maaari mong kunin ang orihinal. Hindi na kailangan iyon. Kahit gaano pa kakapal ang balat ni Terence, hindi niya maaaring nakawin ang orihinal. Pagkatapos ng lahat, walang pagkakaiba sa pagitan ng orihinal at ng kopya. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling kopyahin ito ngayon. Ang prioridad ay tulungan ng Jepoy na pumili ng isang kasanayan. Kaya itinuro ni Terence ang pangalawang huling kahon at sinabing, dahil iyon ay isang bagay na may kaugnayan sa mga panday, paano ito? Ito. Medyo alanganin ang mukha ni Theodore, ngunit sinabi pa rin niya, ito. Natatakot akong hindi ito gagana. Wala kahit isang ito. Ano? Kumurap-kurap si Terence, maaaring iba. Totoo na isa itong martial arts technique, ngunit hindi ito isang normal. Tumango si Theodore. Nabasa na niya ang lahat sa library minsan, kaya alam niya ang lahat tungkol dito. Hindi ito isang normal na martial technique. Ano ang ibig mong sabihin ng abnormal? Tanong ni Terence. Bagaman ang martial technique na ito ay ang pinaka-advanced na martial technique sa sinaunang guho, ito ay isang support type na martial technique. Sabi ni Theodore. Auxiliary System Martial Arts. Biglang naisip ni Terence ang all-purpose na martial skill na kasama ng sining ng Dragon Mastery. Ito ba ay isang support type na martial skill? Hindi kaya may katulad ang nakatagong pamilya ng Han. Tama. Ayon sa aking pagsasaliksik at obserbasyon, ito ay isang replenishment type na martial technique. Ito ay maaaring maglagay muli ng enerhiya at totoong chi para sa mga tao sa paligid mo, ngunit ito ay ganap na uubusin ang iyong sariling lakas at tunay na chi. Ito ay masasabing isang martial technique na sumusunog sa iyong sarili upang maipaliwanag ang iba. Ang martial skill na ito ay maaaring may malaking papel sa isang kritikal na sandali, ngunit ito ay walang silbi sa isang normal na labanan. Sino ang magsasakripisyo para sa kapakanan ng iba nang walang dahilan? Sabi ni Theodore. Maliban na lang kung isa ito sa malalaking sinaunang sekta na nagsanay ng isang grupo ng mga disipulo na magsasakripisyo ng kanilang tunay na chi para tulungan ang kanilang mga kasamahan kapag lumaban sila sa ibang mga sekta. Oh! Bahagyang nagulat si Terence nang marinig niya ang mga epekto ng kasanayan, bakit ito ay parang sining ng practitioner ng House Sun. O marahil, ito ay katulad ng sining ng Dragon Mastery. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay ang isang ito ay mas malupit at nangingibabaw. Ito ay ganap na kinain ng sariling lakas at tunay na chi upang makatulong sa iba. Kung gayon, hindi ba mababawi ng mga disipulo ang kanilang lakas? Tanong ni Terence. 2087. Mabawi. Mahigit sa 10 taon na akong nagil-inang, o kahit ilang dekada, para lang sa pagsabog ng kapangyarihan, at napakatagal bago mabawi. Mapait na ngumiti si Theodore. Bukod dito, tumatanda na ang mga disipulong ito. Mahirap sabihin kung kaya pa nilang magtanim sa orihinal nilang bilis. Sa madaling salita, maraming mga disipulo na gumamit ng martial technique na ito ay namatay kaagad dahil sa sobrang pisikal na pagkahapo. Bumantong hininga si Terence. Ang kasanayang ito ay kakaiba, ngunit kung ito ay isang malaking sekta, sasanayin nila ang isang grupo ng mga tapat na lalaki ng sakripisyo.
Ang mga taong ito ay maaaring maging napaka-epektibo sa isang kritikal na sandali kapag sila ay nakikipaglaban sa iba pang mga pangunahing disipulo na ginagawang tagumpay ang pagkatalo sa halaga ng pagpapakamatay. Gayunpaman, iniisip ni Terence na kung siya ang gagamit nito, magagamit ba niya ang enerhiya sa espasyo ng Jade para palitan ang sarili niyang enerhiya? Elder Han, gusto ko ring gumawa ng kopya nitong battle technique. Sabi ni Terence. Oh. Interesado ba si Mr. Linford sa mahinang martial skill? Natigilan si Theodore, ngunit hindi siya tumutol. Kung handang pag-aralan ito ni Mr. Linford, maaari mo itong kopyahin. Gayunpaman, tungkol sa paglilinang. Kalimutan mo na ito. Sa tingin ko ay hindi gaanong kapaki-pakinabang ang martial skill na ito. Hehe, nagre-research lang ako. Sabi ni Terence. Mabuti yan. Personal akong gagawa ng kopya para sa iyo mamaya, Mr. Linford, pati na rin ang hindi kumpletong dami ng landas na muling pagdadagdag ng artifact. Sabi ni Theodore. Maraming salamat. Ang ikatlong kahon ay dapat na isang normal na kasanayan sa martial arts, tama ba? Tumango si Terence. Natural. Ito ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Ito ay tinatawag na libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Tumango si Theodore. Libong pagbabago ng kagubatan. Natagpuan ni Terence ang pangalan na medyo kakaiba. Anong martial technique ito? Wood Forest Forest, kung ipapaliwanag mo ito ng literal, nangangahulugan ito ng higit pa at higit pa. Kung mas mataas ang antas, mas magiging malakas ito. Gayunpaman, ang ilang mga unang galaw ay ang mga simula pa lamang. Sabi ni Theodore. Oh, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence. Ang unang anyo ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ay nagpapataas lamang ng kapangyarihan ng kamao. Ang pangalawang anyo ay maaaring magbago ng isang kamao sa dalawa, ang isang ilusyon at ang isang tunay, na nagpapahirap sa kalaban na makilala kung aling kamao ang tunay. Ang ikatlong anyo ay pareho, maaari itong mag-transform sa tatlong kamao. Hanggang sa ikasampung anyo, maaari itong mag-transform sa 10 kamao, hindi lamang sa 11, ngunit sa paggalaw. Ang buong tao. Ang isang tao ay maaaring maging 2 tao. Ang ika-12 na kilusan ay maaaring maging 2 tao, at iba pa. Paliwanag ni Theodore. Ang martial technique na ito ay napakalakas. Tumango si Terence. Mula sa pangalan, ang kasanayang ito ay maaaring hindi kasing lakas, ngunit pagkatapos malaman ito, maaari itong magamit para sa isang sorpresang pag-atake. Oo, ngunit kahit na ito ay makapangyarihan, ito ay lubhang mahirap na linangin. Matapos itong mapanood ng matandang ito minsan, hindi ko maintindihan. Natatakot ako na medyo mahirap para kay Turner po ang pagsasanay sa martial technique na ito, tama ba? Sabi ni Theodore. Tama, boss. With my aptitude. Kung walang gagabay sa akin, hehe. Hindi ko akalain na matututo ako nito sa buong buhay ko. Alam ni Jepoy ang kanyang ginagawa at hindi siya kumilos ng mayabang. Gagawin ko ang isang kopya ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan at ang kasanayan sa pagputol ng kahoy. Susubukan kong linangin ang mga ito. Pipiliin ko kung alin ang kaya ko. Sabi ni Terence. Sige. Tumango si Jepoy at sinabing, pakikinggan kita, boss. Hindi naman nagdalawang isip silang tatlo. Kumuha sila ng brush, tinta, papel, at inkstone at nagsimulang manggopya. 4 na kopya ng manual ang mabilis na nakopya. Matapos ilagay ang 2 kopya na gusto ni Terence, kinuha nila ang 2 pa at bumalik sa tirahan ni Terence kasama ang Jepoy. Dapat mo munang pag-aralan itong woodcutting technique. Dahil nilinang na ito ni Elder Han, dapat ay nasanay na siya sa harap ng nakababatang henerasyon, tama ba? Tanong ni Terence. Oo, ginawa niya. Taon-taon sa bagong taon, ipinapakita niya sa amin ang kanyang mga galaw para hikayatin kaming magsanay ng mas mabuti. Tumango si Jepoy at sinabi. Sige, maaari mong subukang i-activate ito at magsanay muna. Pag-aaralan ko itong libong ilusyonaryong pagbabago sa kagubatan. Sabi ni Terence. Sige, boss. Hindi naisip ni Jepoy na magagamit niya ang martial arts technique sa isang araw.
Matapos makapasok ang kanyang lolo sa Earth class, inabot siya ng halos 2 taon upang magamit ang unang hakbang ng sining ng pagputol ng kahoy. Matapos maiayos ni Terence ang Jepoy, kinuha niya ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan at sinimulan itong pag-aralan. Matapos basahin ito ng ilang beses, naunawaan ni Terence ang kahulugan ng mga salita. Gusto niyang makita kung maaari niya itong buhayin ngayon. Lumabas siya ng kwarto at pumasok sa courtyard. Ang mga guest room ay may sariling courtyard sa nakatagunghan manor, na ginagawang maginhawa para kay Terence. Binibigkas niya ang unang anyo ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan sa kanyang isip at sinimulan itong buhayin. Ha! Ang suntok ni Terence ay halos tapos na sa isang hininga, nang walang anumang hiccups o hiccups. Boom! Ang kamao ni Terence ay bumagsak sa pintuan at dingding ng courtyard, na naging sanhi ng pagbagsak ng isang bahagi ng dingding. Ang lakas ng unang galaw ay nagulat kay Terence, hindi ito mas mahina kaysa sa Wildfire Feast. Dahil ba sa bihasa siya sa paggamit nito, o dahil ang martial skill na ito ay isang high-tier martial skill sa simula? Siyempre, ang lalong nagpasabik kay Terence ay ang katotohanang napatunayan ang kanyang hula. Ang teknik na natagpuan niya sa kuweba ay kapareho ng sining ng Dragon Mastery, isang makapangyarihang pamamaraan. Sa madaling salita, hangga't nagsanay siya sa pinakamakapangyarihang pamamaraan, maaari siyang magsanay sa anumang pamamaraan na gusto niya. Ang Wood Attribute Martial Arts Technique ay talagang kasing kinis ng Fire Attribute Martial Arts Technique. Kapag ginamit, parang libo-libong beses na itong na-activate. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pader ay natural na narinig ni Jepoy, na nasa silid. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid at gulat na sinabi, "Boss, anong nangyari?" Walang anuman. Ang kapangyarihan ng libong ilusyonaryong pagbabago sa kagubatan ay hindi maliit. Akala ko ito ay isang ilusyonaryong pamamaraan lamang, sabi ni Terence. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaiba. Oh! Nanlaki ang mata ni Jepoy sa gulat. Boss, na-activate mo na ba ito? First move pa lang. Sabi ni Terence. Ang unang form. Nagagawa mong i-execute ang unang form sa napakaikling panahon. Boss, ang galing mo talaga. Si Jepoy ay puno ng paghanga. Ano ang isang henyo? Si Terence ang tunay na henyo. Dati, humanga na si Jepoy sa kakayahan ni Terence na biglang tumaas ang kanyang lakas. Ngayon, talagang magagamit ni Terence ang pinakamalakas na kasanayan sa militar ng Hidden House Han sa maikling panahon. Ang bilis na ito ay medyo napakabilis. 2088. Henyo. Hindi nagkomento si Terence tungkol doon. Ang galing talaga, hindi mo siya nakita, katabi ko lang siya nakatira. Oo, anong henyo? Tumango si Jepoy at excited na sinabi, "Boss, wood element cultivator ka rin." Haha, ngumiti si Terence ngunit hindi sumagot. Hindi niya alam kung saang elemento siya nagte-training dahil hindi binanggit ng unang 2 antas kung anong elemento iyon. Ngunit sinabi nga ni Elder George na ito ay isang all-purpose art. Ito ba ay isang all-purpose art? Boss, kung gayon maaari ko bang linangin ang libong ilusyonaryong pagbabago sa kagubatan? Tanong ni Jepoy na may pag-asa. Hindi ito dapat maging isang malaking problema. Magsasaliksik ako, sabi ni Terence. Good. Boss, mag-aral ka. Sabi ni Jepoy. Tumango si Terence at nagsimulang alalahanin ang 2, 3, at 4 na anyo sa kanyang isip, na ginagaya ang mga galaw at paraan ng pag-activate ng kasanayan. Pagkatapos niyang halos pamilyar dito, nagsimulang sumubok muli si Terence. Wood Forest 1000 Transformation, pangalawang paglipat. Nagpakawala ng suntok si Terence, ngunit parang nahati ang kamao niya sa 2, umaatake sa kabilang pader. Boom! Boom! Sa pagkakataong ito, 2 malalakas na tunog ang nagmula sa dingding, at muling bumagsak ang isa sa mga pader. Sa pagkakataong ito, ang lakas ng kamao ay mas malakas kaysa dati, at ang mas ikinagulat ni Terence ay ang pangalawang hakbang na ito ay hindi tulad ng sinabi ni Theodore, kung saan ang isang suntok ay totoo at ang isa ay peke para lituhin ang mga tao. Ang 2 suntok ay totoo. Ang 2 malalakas na putok ay ang ebidensya, at ang bahagi ng pader na gumuho ay mas malawak kaysa dati.
Sa madaling salita, nagtama ang dalawang suntok, ngunit isang beses lang sumuntok si Terence. Sa pag-iisip nito, si Terence ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pangatlong estilo na nasa sabik. Si Jepoy, sa kabilang banda, ay nakatingin sa gumuhong pader na hindi kalayuan kay Terence na may petrified na mukha. Hindi dahil sa sakit ang puso niya sa pader kung siya man, mas gugustuhin niyang guluhin ang buong bakuran para ibigay kay Terence ang dalawang suntok na iyon. Pangatlong galaw. Matagumpay na na-activate muli ni Terence ang ikatlong posisyon ng libong kagubatan ng kahoy. Boom! Boom! Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng tatlong malalakas na putok, at ang kabilang dingding ng patio ay nasira rin. Sa puntong ito, maliban sa front door, ang kaliwa, kanan, at likod na mga pader ay winasak lahat ni Terence. Bukod dito, ang mapanirang kapangyarihan ay mas malaki sa bawat pagkakataon. Ang malakas na ingay sa bakuran ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga nakatagong tao sa bahay-han, ngunit alam nilang lahat na ito ang tirahan ni Terence at hindi ng ahas na umakyat at suriin. Mabilis nilang ipinaalam kay Lolo Han. Sa katayuan ng matandang si Han, maaari siyang pumunta rito dahil sa curiosity upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit nang malapit na siya sa courtyard, nagkataon na na-activate ni Terence ang pang-apat na anyo, 1,000 pagbabago ng kahoy at kagubatan. Boom! 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 Apat na malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi natama ni Terence ang isang target. Ang apat na suntok ay tumama sa hangin, ngunit kahit na, mayroong apat na malakas na tunog ng air braking. Para sa ikalimang galaw, hindi sinubukan ni Terence na sanayin ito. Hindi niya na-practice ang ikalimang galaw ng Wildfire Fist, kaya walang masyadong pagkakataon na magtagumpay sa pag-aaral ng libong pagbabago ng kagubatan. Pangunahing gusto ni Terence na pag-aralan muna ito bago ituro sa Jepoy. Gulat na tumingin si Theodore kay Terence. Ano ang kasanayang ito? Sa paningin ni Theodore, natural niyang nakikita na hindi ito ang kasanayan sa pagputol ng kahoy. Dahil ito ay hindi, pagkatapos ito ay dapat na ang libong mga pagbabago ng wood forest. Ngunit paano natutunan ni Terence ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan sa napakaikling panahon? Dagdag pa, ito ay isang kasanayan sa elemento ng kahoy. Si Terence ba ay isang wood element practitioner? Sa sikmura na puno ng mga tanong, ayaw ni Theodore na abalahin si Terence, dahil nakita niyang nagsimulang gumalaw muli ang katawan ni Terence. Ang una, pangalawa, pangatlo, at ikaapat na galaw ng libong pagbabago ng kagubatan. Boom! 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 Ito ay kasing kinis ng lumulutang na ulap at umaagos na tubig. Apat na suntok lang iyon, ngunit nagdulot ito ng lakas na makakamit lamang ng 10 suntok. Ang martial technique na ito ay talagang pambihira. Huminga ng malalim si Terence. Ang kasanayang ito ay talagang hindi isang normal na kasanayan. Bagamat mukhang apat na suntok, nakakonsumo ito ng maraming enerhiya. 2 rounds lang ng practice at ang enerhiya ni Terence ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkahapo. Pagod na siya kaya wala na siyang lakas. Siyempre, kahit na ang pag-activate ng mga kasanayan sa militar ay nakakakuha din ng pisikal na lakas, ang pagkonsumo sa sitwasyong ito ay iba sa totoong chi na natupok sa alchemy. Ang ganitong uri ng pagkonsumo ay maaaring mapunan sa pamamagitan ng pagpapahinga, at hindi ang purong pagkonsumo ng enerhiya ng alchemy. Sa tibay ni Terence, nagamit na niya ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ng 2 beses, at napagod na siya. Ang isang normal na tao ay malamang na magagamit lamang ito ng 1 beses, ngunit kung saan, para sa isang Earth-class early phase peak, ito ay sapat na upang gamitin ito ng 2 beses. Kung wala ang pangatlo at pang-apat, hindi ito nakakapagod. Boss, kamusta? Nakita ni Jepoy na medyo namutla ang mukha ni Terence at mabilis na nagtanong. Wala lang, medyo pagod lang ako, sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Kailangan lang niyang pumunta sa Jade Space para mapunan muli ang kanyang enerhiya. Mabuti yan, nakahinga ng maluwag si Jepoy. Pinakatakot niya na may mangyari kay Terence.
Kung may nangyari kay Terence, ano ang mangyayari sa Hidden House Summit bukas? Magpapahinga ako saglit. Hindi kumibo si Terence at umupo sa isang batong bangko sa bakuran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa espasyo ng Jade para mabawi ang kanyang stamina. Si Theodore, na nanonood mula sa malayo, ay maingat na naglakad nang makita niya si Terence na nakaupo upang magpahinga. Lolo! Nakaupo din si Jepoy sa bench na bato kasama si Terence, at mabilis na tumayo para salubungin si Theodore pagdating niya. Po, Mr. Linford. Tumingin si Theodore kay Terence ng mabuti. Pagod na si boss. Magpahinga muna tayo saglit. Sabi ni Jepoy. Mabuti naman. Tumango si Theodore, gumaan ang pakiramdam. Ngayon lang, ang martial skill na ginamit ni Mr. Linford. Ang libong pagbabago ba ng Wood Forest? Dapat lang. Pinag-aaralan ni boss ang martial arts technique sa lahat ng oras na ito. Tumango si Jepoy at sinabi. Napakalakas nito, kung ikaw, Turner po, ay matututo ka rin nitong martial skill at patuloy na magsasanay, kahit na hindi ka magagapi sa mundo, magagawa mong tumayo sa napakataas na posisyon. Ang martial technique na ito ay talagang pambihira. Ito talaga ang pinakamalakas na offensive martial technique sa sinaunang guho. Napabuntong hininga si Theodore. At saka, tila limitado ang aking pag-unawa. Hindi ko naintindihan ang kahulugan ng martial skill na ito. Ang unang anyo ay isang suntok, ang pangalawang anyo ay 2 suntok, at iba pa. Gaano kalakas ang ika-10 anyo? Kahit na hindi ko kayang pumatay ng isang eksperto sa parehong antas sa loob ng ilang segundo, kaya ko pa ring tumayo sa isang hindi matatalo na posisyon. 2089. Oo. Hindi ko lang alam kung kakayanin ko ang martial technique na ito gamit ang aking talento. Sabi ni Jepoy na may pag-aalala. Binabawi ni Terence ang kanyang enerhiya sa Jade Space, ngunit nakikita pa rin niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Si Terence ay lubusang nakabisado na ang libong pagbabago ng kakahuyan at kagubatan. Maging ito ay ang pamamaraan o ang paraan ng pag-activate, pamilyar na siya dito sa puso, kaya hindi nahirapan para sa kanya na bigyan ng ilang mga payo si Jepoy. Gayunpaman, sinabi ni Tito Fu na ang parehong pamamaraan ng martial arts ay magkakaroon ng iba't ibang epekto kapag ginamit ng iba't ibang tao. Gayon din, ang iba't ibang mga tao ay may iba't ibang mga kakayahan at iba't ibang mga pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan, kaya magkakaroon ng mga pagkakaiba. Sa makatuwid, kahit na ang isang mahusay na martial technique ay ibigay sa isang taong may mahinang kakayahan upang linangin, hindi ito makapaglilinang ng labis na kapangyarihan. Maaari mo itong linangin, kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Gayunpaman, hanggang saan mo ito kayang linangin, ito ay nakasalalay sa iyong sariling kapalaran. Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, naiintindihan ko na ang martial technique na ito. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang unang 2 galaw. Kung maaari mong matagumpay na may sigawa ang mga ito sa loob ng isang araw, mahirap sabihin iyon. Talagang magsusumikap ako. Nanlaki ang mga mata ni Jepoy at mabilis niyang sinabi. Sige, basahin mo muna ang mantra ng first move. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo ako, at ipapaliwanag ko sa iyo. Kung walang duda, panoorin mo lang akong isagawa ito. Sabi ni Zhang Zuan. Sabi ni Terence habang iniaabot ang kopya ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan sa Jepoy. Mr. Linford. Pwede ba akong mag-aaral dito? Sabi ni Theodore pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Ay, sige, Kuya Han. Hindi pinansin ni Terence ito ang husay ng Hidden House Han, kung tutuusin, at magiging kakaiba kung hindi niya hahayaang matutunan ito pagkatapos na nakawin ito. Salamat, Mr. Linford. Tuwang-tuwa si Theodore. Kung matutunan niya ang libong pagbabago ng ilusyon ng kagubatan, kung gayon ang kanyang kasanayan sa pagputol ng kahoy ay magiging basura. Ngumiti lang si Terence, hindi nagsasalita. Sina Theodore at Jepoy ay sabay na tumingin sa libong pagbabago ng mga sining ng practitioner ng kahoy at kagubatan. Pagkatapos kabisaduhin ang unang anyo, nagtanong si Jepoy ng ilang katanungan, at isa-isang sinagot ito ni Terence.
Si Theodore ay nag-aral noon ng sining ng practitioner, ngunit hindi niya ito nagawang i-activate ng matagumpay. Walang naging problema. Sige, dahil walang problema, sisimulan kong i-activate ang Marshall Technique. Panoorin mong mabuti. Sa pamamagitan nito, pinaandar ni Terence ang unang paninindigan ng sining, ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Boom! Nabasag ang suntok sa hangin, at ang lakas nito ay nabigla sa Jepoy at Theodore. Ang hangin na dala ng suntok ay halos umihip ng Jepoy. Malakas, napakalakas niya talaga. Sabi ni Jepoy mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay isang practitioner noon at alam na ang mga practitioner ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit sa harap ng martial skill ni Terence, ang mga dating practitioner ay wala. I see. Bumungad sa mukha ni Theodore ang realisasyon. Wala siyang master na gagabay sa kanya noon, kaya kahit naiintindihan niya ang libong ilusyon sa kagubatan, hindi niya ito matagumpay na maisaaktibo. Noon lamang niya nakitang isinaaktibo ito ni Terence sa kanya naunawaan ang ilan sa mga prinsipyo. Dahan-dahan kong ipapakita ulit ang first move. Manood kayong mabuti. Alam ni Terence na ang dalawang ito ay hindi mga henyo, at hindi sila matututo ng anuman sa isang galaw lamang. Kusa siyang bumagal at ginamit ang first move, Thousand Forest Changes. Kahit na ang kapangyarihan sa pagkakataong ito ay mas maliit, dahil ang paggalaw ay bumagal at ang momentum ay hindi maaaring magmadali, Jepoy at Theodore ay hinangaan pa rin ito. Susubukan ko. Naunawaan ni Jepoy ang teknik na ginagamit ni Terence at hindi na siya makapaghintay pa. Sige, tanungin mo ako kung wala kang alam. Tumanggo si Terence. Nang matapos magsalita si Jepoy, sabik siyang tumalon sa arena at sinimulang i-activate ang first move. Siyempre, bagamat naiintindihan niya ang chant at nakita niya kung paano na-activate ni Terence ang skill, hindi niya ito magagawa sa kanyang sarili. Ina-activate ito ni Jepoy ng mahabang panahon ngunit hindi nakagawa ng kahit isang hakbang. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Boss, wala talaga akong silbi. Ang tagal na at wala pa akong nagagamit kahit isang galaw. Okay lang. Tama ang iyong routine, ngunit kulang ito sa pakiramdam ng kinis. Patakbuhin lang ang mantra ng kaunti pa ng maayos at subukang kumpletuhin ito ng sabay-sabay ng walang anumang paghinto sa pagitan. Dapat ay maayos na. At least hindi ka lumihis sa panahon ng proseso, sabi ni Terence. Medyo tumaas lang ang iyong kahusayan. Magsasanay pa ako ng kaunti. Nang marinig ito ni Terence, biglang gumaan ang pakiramdam at masaya si Jepoy. Mr. Linford, nangangati akong mag-practice nito. Maaari mo ba akong bigyan ng payo? Tanong ni Theodore. Walang problema yan. Kuya Han, please. Naiintindihan ni Terence ang naramdaman ni Theodore. Maraming beses na niyang pinag-aralan ang Thousand Forest Illusionary Technique, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngayong mayroon na siyang master na guro tulad ni Terence, magiging tanga siya kung hindi niya sasaluhin ang pagkakataong ito. Sige, sana hindi maging maramo si Mr. Linford sa mga turo mo. Please wag mo akong pagtawanan. Tumanggo si Theodore at nagsimulang magsanay ng kanyang internal cultivation technique. Sa paghahambing, ang mga galaw ni Theodore ay higit na sanay kaysa sa Jepoy. Malamang na pinag-aralan niya ang pamamaraang ito ng maraming beses sa nakaraan, ngunit hindi niya ito maintindihan. Ngayong gabay at demonstrasyon na ni Terence, biglang naunawaan ni Theodore ang maraming bagay na hindi niya naiintindihan noon. Inihambing niya ito sa mga paggalaw na pinag-aralan niya noon, at ito ay isang tagumpay sa pagkakataong ito. Talagang pinaganya niya ang unang anyo ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Boom! 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 Ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay hindi ganoon kahusay na mutla ito kung ihahambing sa kay Terence. Hindi ito kasing lakas ng unang galaw ng kasanayan ni Theodore sa pagputol ng kahoy, ngunit labis pa rin siyang nasisiyahan na nagamit niya ito sa kanyang unang pagsubok. Hindi sila pamilyar sa isa't isa, pero at least hindi nakakahiya. Kung hindi ito ginawa ng kanyang apo o lolo, at nainip si Terence at ayaw nang magturo, huli na para umiyak. At least, matagumpay niyang na-practice at na-activate ito.
Hindi alintana kung ito ay masyadong maalog, ito ay mas mahusay kaysa sa hindi pag-activate ito sa lahat. Napakagaling. Napakagaling. Tumango si Terence at nag-cheer. Hindi dahil si Terence ay nagbibigay ng mukha sa matanda, ngunit pinupuri niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bago natutunan ni Terence ang omnipotent skill, hindi siya mas malakas kaysa kay Theodore noong ginamit niya ang Wildfire Fist. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang panahon noong sila ay kinakalawang. 2090. Hanggat maaari niyang matagumpay na magsanay at ma-activate ito sa unang pagkakataon, dahan-dahan siyang magiging mas mahusay sa hinaharap. Bagaman maaaring hindi niya maabot ang rurok ng sukdulan, hindi bababa sa ito ay magiging mas malakas kaysa ngayon. Mr. Linford, napakabait mo. Masyadong mahina ang kakayahan ko, mangyaring huwag mo akong pagtawanan. Nasiyahan si Theodore, ngunit naalala niya ang talento ni Terence. Nagawa niyang magsanay at magabayan ang mga tao na may bagong kasanayan, ito ang pagkakaiba. Gayunpaman, hindi inakala ni Theodore na maaabutan niya si Terence. Mayroon bang anumang paghahambing? Kung mapatay ni Terence ang isang Earth-class late phase sa loob ng ilang segundo, kung gayon kahit na siya ay naging Earth-class late phase peak, maaaring hindi niya magawa ang ganoon din. Hindi to the point na pagtawanan ito. Dapat ay pinag-aralan na ni Elder Han ang martial technique na ito noon pa, kaya na-activate niya ito sa unang pagkakataon. Hindi pa ito pinag-aralan ni Turner po, kaya hindi siya masyadong pamilyar dito. Nakita agad ito ni Terence. Tama. Napag-aralan ko na ito ng maraming beses, ngunit kung wala ang patnubay ni Mr. Linford, natatakot ako na kailangan kong gumawa ng maraming mga detour. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko ito matagumpay na maisa-aktibo. Si Theodore ay hindi isang ipokrito at nagsabi ng totoo. Pero matandang Han, pansinin mo dito. Huling sandali ng pag-activate. Sabi ni Terence, itinuro ang mga kapintasan at kapintasan sa pag-activate ni Theodore. Pinag-isipan itong mabuti ni Theodore at inihambing ito kay Terence. Alam niyang itinuturo ni Terence ang kanyang mga kapintasan. Kung kaya niyang ayusin, hindi na niya malalayo ang kakayahan. Nagpasalamat siya, Mr. Linford, ikaw ang tagapagligtas ng pamilyahan. Tama, Lolo. Iyong mga tagong-bahay na kasunod ng ating tagong-bahay ay hindi naman siguro alam na wala silang mapapala, nasa atin na ang amo, trump card. Sabi ni Jepoy. Oo. Isipin mo na lang ang mga ekspresyon nila bukas, hehe. Inaasahan ito ni Theodore. Walang nakatagong bahay ang mag-aakalang makakakuha sila ng tulong, at si Terence doon. Mabilis na lumipas ang isang araw, at sa ilalim ng patnubay ni Terence, nagamit ni Jepoy ang unang hakbang, ang libong pagbabago ng kagubatan, kalahating luto, kahit na ang kapangyarihan ay mas mahina kaysa sa Theodore. Ngunit ano man ang mangyari, matagumpay niyang nagamit ito. Sa patnubay ni Terence, ang pag-unlad ni Theodore at Jepoy ay maladyos, at nakalubog pa rin sila sa pagsasanay ng kanilang mga kasanayan kahit nasa gabi. Ang unang hakbang ay hindi nag-aksaya ng maraming enerhiya, mas mataas ang antas ng kasanayan, mas maraming enerhiya ang masasayang nito, lalo na kapag gumagamit ng isang kasanayang lampas sa antas ng isang tao. Kaya pagkatapos ng isang buong araw na pagsasanay, si Theodore at Jepoy ay medyo napagod, ngunit hindi sila nakaramdam ng pagod gaya ni Terence. At saka, hindi gaanong gumamit ng kapangyarihan ang dalawa sa kanilang mga galaw, at tila hindi ito nag-aksaya ng maraming enerhiya. Napagtanto ni Terence na ang pinaka-nakakaubos ng enerhiya ay kapag ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa kanilang buong potensyal. Arg! Pasado 9:00 na ng gabi, at hindi pa tayo naghahaponan. Huminto si Jepoy sa pagsasanay at tiningnan ang oras habang nakaupo siya sa bench na bato para magpahinga. Napagtanto na huli na, agad siyang humingi ng tawad, "Boss, naliligaw kami dito kaya nakalimutan namin ang oras." "Ha? Magsasaka tayong lahat, ayos lang kung hindi tayo kakain." Sabi ni Terence, casual na winuwagayway ang kanyang kamay. "Kailangan pa nating kumain. Aayusin ko agad ang isang handaan." Si Theodore ay napahiya din. "Kumain ka ng hapunan mo ng mabilis hanggat kaya mo.
Hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Kinawian ni Terence ang kamay niya, pagod na rin ako. Magpahinga muna tayo ng maaga ngayon. Kakain tayo ng pansit at kakain lang tayo. Lalampasan natin ang handaan. Sige, gagawin namin ang sinabi mo, Mr. Linford. Tumango si Theodore at mabilis na lumabas ng silid upang ipaalam sa kusina. Dinala niya ang noodles pagkatapos ng mga ito, handa nang kumain kasama ni Terence. Bagamat 3 mangkok lamang ng egg noodles at ilang katanji tanging side dishes, napakasarap pa rin ang luto nito. Malamang na ang chef ng nakatagong Han family ay isa ring kamangha-manghang tao. Pagkatapos kumain ng noodles, nagpahinga si Terence. Kinabukasan ay ang Hidden House Summit, at nagpasya siyang magpahinga ng mabuti at lumaban para sa tagumpay. Kung tutuusin, siguradong may pastahan ang mga nakatagong bahay, at sayang kung hindi ito kunin. Napakabuti kung makakakuha siya ng higit pa. Mr. Linford, nasira ang courtyard ng guest room na ito. Gusto mo bang palitan ito ng gabi? Maingat na tanong ni Theodore. Hindi na kailangang magbago, hindi mahalaga. Paumanhin sa pagsira ng mga pader, bagaman. Sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Ha, Mr. Linford, masyado kang magalang. Alang-alang sa tinatago nating pamilya ng Han, maaari mo pang sirain ang bahay, lalo pa ang looban. Ito ay lahat ng makamundong pag-aari. Hahayaan ko ang mga disipulo na muling itayo ang mga ito mamaya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makabisado ang mga diskarte sa martial arts. Iyan ang pangunahing prioridad. Tumawa si Theodore. Pagkatapos ng gabi ng katahimikan, ginanap ang Hidden House Summit kinabukasan. Si Jepoy ay naghihintay sa pintuan ni Terence mula pa noong madaling araw. Si Jepoy ay isang Earth Class practitioner, kaya hindi niya kailangan ng mahabang tulog. Maaari siyang gumaling sa loob ng ilang oras. Naghihintay siya sa lugar ni Terence dahil natatakot siya na baka hindi na siya mahanap ni Terence paggising niya. Si Terence ay nagsasanay sa Jade Space sa buong oras, hindi ito kasing bilis ng pagsasanay sa tabi ng Melissa, ngunit ayaw niyang mag-aksaya ng kahit isang segundo. Jepoy, dahil nandito ka, pumasok ka at maupo. Kailan ka aalis? Sabi ni Terence nang maramdaman niya ang pagdating ni Jepoy. Boss, gising ka na. Narinig ni Jepoy ang boses ni Terence at pumasok sa silid. Naglilinang ako. Mahinang sabi ni Terence. Mukhang hindi nagkataon lang ang tagumpay ni boss. Napakasipag niya na nagsisimula na siyang magtanim ng madaling araw. Aalis tayo ng mga orasan ng Sevino, sabi ni Jepoy na may paghanga. Diretso kami sa Hidden House Hale ng Stonegate. Ang host family sa pagkakataong ito ay ang Hidden House Hale of Stonegate. Sige, tawagan mo lang ako kapag nakita mo na ako. Sabi ni Terence habang nakapikit. Sa isang kisap mata, 7:00 na ng umaga. Dumating din si Theodore, at bumalik si Terence sa realidad matapos maramdaman ang aura ni Theodore. Tumayo siya, Jepoy, nandito na ang lolo mo. Terena. Arg. Nandito na ang lolo ko. Medyo nagulat si Jepoy. Ni hindi niya naramdaman ang presensya ng kanyang lolo, ngunit naramdaman ito ni Terence habang siya ay nagmumuni-muni. Ito ay kamangha-manghang. Ngunit ang totoo ay mas lalo pang ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata, lalo pang lumalalim ang kanyang sentido. Ito ang bentahe ng Jade at ang sining ng Dragon Mastery. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.